Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senator Amy, in-expose ni Panelo na totoong mangga. Manggagamit. Si Chua po, no? Yung chairman po ng komite na isa sa mga komite na nag-imbestiga kay BP Sara, nataranta po dahil for the first time sumagot po ng pahapyaw. Pahapyaw pa lang Pahapyaw pa lang po na sumagot itong si BP Sara at tila ayaw nang ipasagot ni Chua. Kasi masisira na yung mga bintang nila na hindi kayang sumagot ni BP Sara dahil may anomalya. At ano pa bang pag-usapan natin? Teka lang, sisilipin lang natin. Ayan. Si Briones. Meron na po. Ayan, Supreme Court. Si Briones po tsaka si Lau ay sinampahan na po ng ombudsman ng pinakakasuhan po ng ombudsman ng graft and falsification dahil po dun sa pagbili ng mga computers. At tsaka ito po, yung Supreme Court ay inatasan po ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, unahin na po natin, no? Siguro unahin natin to. Sa wakas po, magkakaroon na rin po ng napakalaking infrastructure project. Si BBM. Kita nyo naman, kala nyo wala. Panghabol po to sa SONA. Ang laki po, 89 million. Talagang ine-expect natin na malaki po tong project na to. 89 million, no? Mukhang malaking tulay o kung ano pa man, no? Ano kaya tong 89 million na infrastructure project na to ni BBM? Pakita ko lang po sa inyo. Ito po ang kumbaga pinakasikat na infrastructure project ni BBM. Yan po ang footbridge. Kamuning footbridge. Yan, nakita nyo po yan? Tawag po ng marami dyan ay Mount Kamuning. Dahil po, napakataas po ng footbridge na yan. Ang galing talaga ni BBM. Siya lang po nakaisip niyan, no? Ang gagawin po ni BBM dahil, siyempre, kinakailangan niya magkaroon ng infrastructure program ay, i-rehabilitate. Baka hindi naman rehabilitate ang tawag. Replacement. Ayaw talaga rehabilitate. Mr. President, gumagana naman po yan. Bakit nyo po i-replacement? Okay naman po. Ibig ba sabihin, i-underground nyo na yan? No, mag-accept po tayo. No? Yan yung mga priority ni BBM ito, para meron naman siyang maipagmalaki. Footbridge na lang. Footbridge, pantao lang po yan. Pero 89 million. Paano naman nagkaroon ng 89 million na tao lang ang pwedeng tumawid? Kaya po naging 89 million yan. 1 million po per hakbang yan. 1 million per hakbang. Kaya 89 million po ang nagastos dyan. Okay? Okay, nako si Auntie Claire po, nagdidiwang tayo, di ba? May 3 years unmodified. Yung balita, nako sabi po ng mga loyalista, basag na naman ang mga dilulu. Kung ano ibig sabihin ng dilulu nito mga loyalista. Basag na naman daw ni Auntie Claire Castro.
Ito po kasi ang sinabi ni Auntie Claire. Kasi nagdidiwang tayo, di ba? Sabi natin, for 3 consecutive years, nagkaroon po ng modified, pinakamataas po na rating ng COA ang Vice President ng Pilipinas. Ayon po, COA po yan ha. Ano na nga po ba yung COA? Commission on Audit. Ang tanging binigyan po ng kapangyarihan na mag-audit, no? Wala pong iba. Isa lang po, pag ikaw ay may pera ng gobyerno, ang tanging binigyan ng kapangyarihan para alamin kung paano mo ginastos, COA lang po. Hindi ibig sabihin ba dong hindi pwedeng suriin niya ng spokes ay ng mga congressman? Hindi. Hindi pwedeng suriin niya ng mga senador? Hindi rin. Yung paraan ng paggamit, paggasta ni BP Sara, hindi po pwedeng congressman ang magsuri? Hindi po. Hindi rin pwedeng mga senador? Hindi rin lalo. Eh yung spokes, baka naman ang spokes. Kasi minsan, feeling ko mas mataas pa yung spokes sa presidente. Baka naman binigyan ng kapangyarihan yung tagapanalita ni BBM. Baka siya ang tanging binigyan. Hindi rin po. Eh sino po ang tanging binigyan ng kapangyarihan magsuri ng budget? COA lang po. Eh ano po ba sabi ng COA? Unmodified opinion for the past 3 years. So, absuelto po. Wala pong paglabag. Opo, yun po ang kahulugan yun ayon sa COA. Eh pag meron po bang question sa paggastos, unmodified ba ang sasabihin ng COA? Aba, hindi po. Pwede niyang sabihin na yan ay isoli mo o yung ano na nga yung tawag ng COA dyan? Bibigyan kanya ng bibigyan kanya ng opinion na red notice. Meron hindi, may ibang tawag, red notice, parang sa NBI yun eh. Parang sa Interpol. Ano na nga ba yung binibigay nila pag meron kang hindi, bago yung disallowance. Meron pa silang binibigay. O, di ba? Tapos ang pinakahuli, disallowance. Ibig sabihin ba dong, pag may nakita na katiwalian, hindi maayos na paggastos ang COA, dapat disallowance at hindi unmodified. Opo, dapat disallowance ang binibigay. Iba yung sinasabi ni Castro eh. Ano ba sinasabi ni Castro? Baka yan ang dapat nating paniwalaan. Ito po ang sinabi. Tignan nyo po Pakinggan po natin. Ito po yung tagapagsalita ng Pangulo. Unofficial na tagapagsalita. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion. Ganito magsalita. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row ang OBP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Aba! Kay Auntie Claire pala, hindi raw yun nangangahulugang walang irregularidad. So, ibig sabihin, Auntie Claire, ang sinasabi mo, pag binigyan ka ng 3 years in a row na unmodified opinion, ayon sa'yo, ay may katiwalian? O, kayo na po ang magpasya. Abogado yan eh. Mahirap pong hindi po abot ng aking pag-iisip. Sabi ng COA, kasi pag may anomalya po, pag hindi may paliwanag kang paggasta, disallowance po eh. Alam niyo po ba yung disallowance? Hindi pinapayagan ng COA yung paggastos mo. Kulang na lang po sabihin ng COA illegal. Pero dahil yan ay pera, disallowance, ibig sabihin isosoli mo yan. Kaya po disallowance, para makakuha pa po yung gobyerno ng pera sa'yo. O ngayon po, sino po paniniwalaan nyo? Kahit daw po magbigay ng unmodified,
Hindi po disallowance ang binigay, ha? Unmodified opinion. Ang kahulugan daw niyan ayon kay Auntie Claire ay hindi raw nangangahulugan niya na walang irregularidad. So kung hindi nangangahulugan na walang irregularidad, ibig sabihin, ayon sa logic ni Auntie Claire, pag binigyan ka ng unmodified opinion, may irregularidad ka. Yun pala. Sana si Leni, kung alam lang namin na ganyan pala definition ng unmodified, si Leni Robredo, sinampahan din natin ng impeachment. Kasi may katiwalian. Kayo na po magpasya. No? May katiwalian pa rin daw, kahit unmodified. Only in the Philippines na may mag-i-interpret ng ganyan. May katiwalian pa rin, binigyan ka ng unmodified opinion dahil ikaw ay may katiwalian. Wala po tayong pwedeng ipaliwanag dyan. Ganyan po ang mga utak. Sa bagay, mana sa amo eh. Pag sinabi ng amo na hindi makikipagtulungan, nakikipagtulungan. Pag sinabi ng amo, kabaliktaran po. Baka ganun po sa kanila talaga ang katotohanan. Ang katotohanan ay kabaliktaran sa kanilang mga utak. Wala po tayong magagawa. Hindi po natin kinakailangan ipagpilitan. Di ba? Kaya lang nakakaawa po yung mga ma-influensya nito. Katulad nito, ayan, basag na naman daw tayo. Tayo pa ngayon ang basag. Alam niyo po, ang COA, matatalino po sa numero yan. No? Bibigyan ka po niya ng notice of disallowance. At pag hindi mo po napatino, pag sa tingin nila, mali pa rin yung paliwanag, magpapaliwanag ka kasi. Bibigyan kanila ng finality na isoli mo na yung pondo, disallowed. Yun po yung pinaka-final nun. Pag may katiwalian po sa COA, ibabalik mo yung pondo. Pero si Auntie Claire, iba po. Okay, punta na po tayo rito sa balita. Ito, hinamon nga natin to si Ping Lacson. Si Ping Lacson, alam nyo, medyo gusto niya magpabibo, di ba? At the expense ng kung ano-ano na lang, no? Sabi nga namin kanina, doon sa Birada Aguila, pangalanan mo, Senator Lacson, sino yung tumanggap ng 15 billion kamo na pork barrel sa mga congressman? At sino yung tumanggap sa mga senador ng 5 to 10 billion? Hindi po pwedeng sabihin nyo lang yan for the sake na bibo kayo. Kinakailangan nyo pong pangalanan at kinakailangan po nating sampahan na reklamo. Mr. Senator Lacson. Di po ba? Kasi ayaw na po natin yung mga nagpapabibo lang. Tignan nyo si Respicio, si Atty. Respicio. Sinasabi niya may katiwalian ang COMELEC. May katiwalian si George. No? Si George. Actually, nakalimutan ko na kung anong apelyido ni George. Si George ng COMELEC, may katiwalian. Hindi po siya huminto sa pagsasabing may katiwalian. Sinampahan niya ng kaso sa NBI. Senator Ping Lacson, yun lang po hamon namin. Pangalanan niyo po. Kasi wala pong silbi yan kung hindi niyo po papangalanan. Tapos pag napangalanan nyo, sampahan nyo po ng reklamo. Kasi po, hindi na po uso yan eh. Billion po ang pinag-uusapan natin. 100 million lang si BP Sara. May kaso po, impeachment, pinatatanggal sa pwesto. Tapos etong mga, baka isa pa yan sa nanguna sa pumirma. Yang may 15 billion na yan. Baka isa pa yan, baka isa pa sa mga nagpapirma yan. Hindi, hindi po pwede na inaano nila, ang galing ni Lacson, may expose. Hindi na po uso yan. Ang expose po ngayon, pinapangalanan. Si Boy George. Ayan, binigyan ko. Ngayon, eto na naman. Sabi ni Lacson, hindi ako boboto doon sa motion to dismiss.
Ang sagot naman po namin, ano po ngayon? Ano naman? Hindi ka boboto? Tatandaan namin yan para pagtakbo mo uli. Sa bagay, may edad na to si Lacson, baka last na niyan takbo yan. Hindi, baka tumakbo siya na sa 2028 uli na presidente. Pangatlong presidente niya na yan eh. Di ba? Hindi ako boboto doon sa motion to dismiss. Ano naman? Paalala ko lang po Senator Lacson, member po kayo ng minority sa Senado. Sino-sino kayo? Binisto na kayo ni Binisto na kayo ni Mig Subiri. Sino po ang komposisyon ng minority? Tito Soto, Mig Subiri, Ping Lacson, Loren Legarda. Inaaya nyo pa si Hontiveros para maging 5 kayo. Pero sabi ni Hontiveros, no. I don't like to be with the minority. Sabi, no. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ayaw niya? Kasi gusto niya magsarili. Pamoy nga ang daliri. Ano ka ba badong hindi yung sarili hindi po ba yung sarili? May sarili po kasi siyang mundo, si Hontiveros. Dalawa lang po kasi ang totoo di ba? Sa lahat po Majority na pinamumunuan ng Senate President at minority na pinamumunuan ng minority floor leader. Pero sabi ni Hontiveros, no! I don't like. Sabi ni Hontiveros. Dahil magsasarili siya. Yung mga mahilig magsarili dyan, amoy-amoy din. Dahil siya po ay may sariling mundo. Ayan. Okay, punta na po tayo. Ito po. Ombudsman, pinasasampahan na po ng kaso ang ex-DepEd Chief Briones at saka yung Silyaw ng DBM. Ito rin yung Ito rin yung sa Parmali Silyaw O, di ba? Maanomalya talaga Totoo ba, malamang ba may anomalya? Malamang. Malamang may anomalya. Ang problema kasi, kaya hindi pumirma. Mismo yung mga senador sa committee ibalik lang natin Eto si Liao, kasama siya ron kasi DBM din siya, di ba? Siya rin yung DBM doon sa Parmali. Ang siste kasi, pwede nang idiinig dugu-dugugang Gordon Ang problema ni Gordon, pilit niya na isinasangkot si Tatay Digong. Ang tagal, 7 buwan po silang nag-imbestiga sa Parmali. 7 buwan pong inimbestigahan. Pero ni isang testigo walang nagturo kay Tatay Digong. Ni isang dokumento walang nagtuturo kay Tatay Digong. Pero paglabas ng committee report ni Gordon, putang mastermind na si Digong na. Hindi pumirma yung mga senador. Kaya wala pong opisyal Hindi po yan opisyal na committee report. Nag-aksaya sila ng 7 buwan. Walang opisyal na committee report. Bakit? Ayaw pumirma ng mga miyembro. Bakit naman kami pipirma dyan? Walang testigo na nagsabi involved si Digong. Walang dokumento na nagpapahiwatig na involved si Digong. Pagdating sa report, si Digong ng mastermind. Yung involvement ni Digong, siya na yung pinakautak. Di ba napakalaking kalokohan? Teka, parang may kahawig yan ngayon Lahat sinisi kay Digong. Nakakulong na si Digong. Putya, mukhang madadamay pa sa mga sabongero. Ipaalala lang po natin sa ating mga DOJ Secretary. Legal po ang war on drugs ni Tatay Digong. Legal po yun. Yun lang po. Ito po. Si Briones po, si Lola Briones ay naharap
dito po sa issue ng mga computer. Teka lang muna. Teka lang. Akala ko ba si BP Sara may problema dyan sa computer? Bakit wala siyang kaso? Ayun po yung gusto nilang palabasin. Si BP Sara involved dyan sa computer. Ang hindi nila alam, inabot ng problema yan ni BP Sara. Kaya panahon po yan ni Briones. Di ba? Di tatanong nyo na naman. Briones, di ba kay Tatay Digong yan? Lahat po ba na magkakasala sa panahon ni Digong involved siya? Yan lang po ang aking tanong dyan. So, kung sino po may kasalanan, magdusa kayo. Di po ba? Okay. Eto na po. Korte Suprema. Pinagpapaliwanag po. Ayan, no? Inatasan ang Kamara at Senado na magsumite ng under oath na impormasyon at mga dokumento kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay nag-uugat doon po sa sinampa ni BP Sara na kino-question yung pagsasampa ng impeachment sa Supreme Court. Bakit po? Ika-apat May na talaga kasi itong mga congress. Pasensya na kayo mga congressman Kung hindi ba naman kayo, alam na ninyo na may 1-year ban rule. Akala nyo kasi, no, kakampi ninyo yung mga senador. Pwede naman. Pwede naman talaga. Nakwenta nyo na ayon sa mga survey ninyo, swerte ng makadalawa yung maka-Duterte. Di ba? Si Bato lang tsaka si Go ang malamang pumasok, kulelat pa. Yan yung tansya nyo Atin yan si Chis. Alam nyo ba na hindi sila umaangal? Nung sinabi ni Chis na pagkatapos na eleksyon, wala po yung mga ganyang angal. Alam nila, hawak nila sa ilong si Chis Escudero. Yun ang akala nila. Kaya nga maraming maling akala Di ba? Yun ang akala nila. Buong akala nila, si Chis Escudero, atin yan. Walang problema. Para lang, palabas lang ni Chis Escudero, palabas niya lang yan lahat na after election para naman hindi tayo magmukhang minamadali natin sila dahil late na naman natin bigay. Pagbigyan na natin, total atin naman yan si Chis Escudero. Kita nyo naman. Umaangal sa akap yan. Binigyan lang ng akap. Ngiting aso na. Naalala nyo yun? Tinanggal nila yung akap sa Senado. Nung nag-bycam, si Chis Escudero tsaka si Po, kausap nila, binigyan sila ng akap. Ngiting aso na yung dalawa. Tuwan-tuwa, nabigyan ng akap Kaya buong akala nila, atin yan si Chis. Hindi po nila inaangalan si Chis. Natandaan niyo yung pangyari na yan? Before election, hindi po sila umaangal na, bakit hindi ka pa ngayon? Bakit hindi mo pa ngayon i-convene? Wala po silang panawagan na gano'n. Bakit po sila hindi nanawagan? Ulitin ko, ang buong akala nila, hawak natin sa ilong yan si Chis. Mas tuso pa. Mas tuso pa pala sa inyo si Chis Ang katotohanan, no? Talo kayo sa midterm election. Talo yung amo ninyo. Tinambakan ni Bongo yung pinaka number 1 nyo. Tinambakan ng 10 milyon. Pero hindi po yan ang pinakamatindi. Nakita po ng mga senador kung sila po ay tatakbo pa balang araw, nakita nila pwede silang masiro sa Mindanao. Pwede silang masiro sa Mindanao. Pwede silang masiro sa maraming parte ng Visayas. Sa makatuwid, mahihirapan silang manalo kahit gaano sila kapopular. Kung wala silang boto sa Mindanao at Visayas. Yun po ang deciding factor. Ngayon, sasabihin nyo, magagalit ang taong bayan pag dinismiss. Sinong taong bayan ang sinasabi nyo?
Nagsalita na yung taong bayan. Ayaw nila ng impeachment. Hindi lang po yan dyan sa survey ng kung sino. Sa eleksyon nagsalita. Ano ang kampanya natin? Iboto nyo ang Duterte dahil ayaw nating ma-impeach si BP Sara. Sa Mindanao, Duterte nangunguna. Tama? Panalo lahat ang Duterte plus 2. Yun po ang lumabas sa Mindanao. Ni isa walang nakalusot. Kung kukwentahin nyo lahat sa Mindanao, walang nakalusot. Ni isa sa alyansa. Gusto ba ni Chis na pag tumakbo siyang senador? Zero siya, hindi rin siya makalusot sa Mindanao. Walang may gusto niyan. Kaya biglang kasama sa majority yung mga PDP laban. Balikan natin si Ping Lacson. Hindi ka boboto para ma-dismiss? Ano naman? Minority kayo. Ang majority ang boboto para ma-dismiss yung kaso. Tignan nyo na lang yung mga pronouncement ni BP Sara. Sasagutin ko yan sa impeachment pag natuloy ang impeachment. Sasagutin ko yan sa impeachment kung matutuloy. Kung hindi matuloy, sasagutin ko yan sa press conference. Alam ni BP Sara, may tulog sila sa Supreme Court. Bobo ba yung mga justices ng Supreme Court? Ang liwanag, isang beses lang pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Pwede nyo ba sabihin, hindi nga inaksyonan eh. Di pag-amin nyo na hindi inaksyonan, inamin nila na hindi nila inaksyonan yung 1, 2, 3 per second, third. Yung fourth impeachment complaint ang inaksyonan nila. Di ba? Inamin. Inamin nyo. Kaya yari kayo sa Supreme Court. Dalawa po ang malamang mag-dismiss niyan. Supreme Court at saka yung mga majority ng senador. Ulitin ko, majority i-dismiss yan. Hindi ba sila natatakot sa taong bayan? Eto na nga yung taong bayan eh. Nagsasabi na niloloko nyo lang kami. Wala nga kayong ebidensya. Tinawag nga kayo ni Mig Zubiri. Pati nga si Mig Zubiri, minority na yan. Baka matira niyan. Si Ontiveros, si Kiko Bam lang, at saka yung Lacson at Tito Soto. Baka 5 lang silang bumoto. At saka si Gatchalian pala dahil sa utang na loob. Baka sila lang ang bumoto ng, para ituloy ang impeachment. Tatakbo sila. Ayaw nilang matalo sa Mindanao. Anong atin yan? Sabi siguro ni Chis, mukha lang akong uto-uto. Nadagit ko nga si ibang lista. Hindi nyo ba naiisip yun? Okay, dito na po tayo sa pinakatampok. Talagang tinira ko to para tilad-tila rin natin tong mga pagkataranta ni Chua. Hindi, ito muna si maikli lang naman to kay Amy Marcos. Maganda yung sinabi kasi nito ni Panelo at na-realize ko din eh. Ito po ang sinabi ni Panelo Banat ni Panelo kay Senator Amy. Kinestyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang suporta ni Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Giit niya, wala umanong imik. Kasi kaya nakakabilib tong sinasabi ni Panelo. Naniniwala tayo na mangga si Amy, di ba? Kung hindi ba mangga yan eh. Yung nilaunch yung naalala niyo nung nilaunch yung alyansa ba? Alyansa sila, no? Nung nilaunch yun, talagang bating-bati na sila ni BBM eh. Kasi alam niya na hindi siya kasama sa Duterte. O Duterte 9 pa lang nun. Kaya naniwala ko kay Panelo na siya lang kasi nagsasabi na manggagamit si Amy. sa mga yung iba sinasabi na hindi believe yung mga kapatid ni BP Sara, pero
Siya lang yung diretsa nagsabi na manggagamit eh. Sige, tuloy natin. Giit niya wala umanong imik ang senadora noong hindi pinapasok sina Vice President Sara Duterte at Senator Bongo sa Villamor Air Base, kung saan pansamantalang iditine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Pag kailangan kanya, okay. Pag hindi, wala ka na. Kailan siya umimik? Ito, magandang tanong niya. Ang ganda ng timeline ni Panelo. Kailan siya umimik? Noong bumagsak na sa rating. Biglang nag-imbestiga. Ayon kay Panelo sa panayam sa programang Lone Conversation ng One News. Correct. Naniniwala po ako dyan. Na-realize ko, o nga, no? Kaya lang, kaya po tinatanggap ko, bagamat naniniwala ako na si Aimee talaga ay ultimate na mangga. Hindi po ako nagsasabi ng ano yan, no? Kaya po ako yung okay pa rin ako dun sa investigasyon. Dito kami naghiwalay ni Panelo ng pananaw eh. Si Panelo, sa tingin niya, walang silbi yung investigasyon ni Aimee. Pero ako po, may silbi yun eh. Kasi yung investigasyon niyan, yan yung magpapatunay na kinidnap, na hindi sinunod nitong mga taga-gobyerno natin yung mismong letra por letra na dapat gawin ng aaresto ayon sa ICC. ICC nilabag nila eh. Di ba? ICC nilabag nila, hindi hinarap sa local court. Ngayon, mapapatunayan yun sa mga testimonya nila dito sa kay Aimee Marcos. So, gamitin natin ang manggagamit. Maganda po yan eh, di ba? Bakit natatakot kayong gamitin ang manggagamit? Pag ginamit nyo ba sila, ibig sabihin, mahahawa ano na kayo? Ma-impluensyahan kayo? Hindi naman eh. Alam naman natin na Marcos pa rin yan at hindi na never again sa pamilya na yan. Never again. Di ba? Okay. Yun lang po yun. Punta na po tayo dito kay Chua. Wow. Punta na tayo rito kay Chua. Wow. Okay. Paikot-ikot sila dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Sa resibo na tumanggap si Mary Grace Piatos at ang mga kahawig pa. Ilang taon na nilang ginagamit yan. Di ba? Ilang taon na nilang ginagamit. Okay. Ngayon, for the first time, sumagot sa media si BP Sara tungkol dyan. Timing eh. Right timing ang lahat. Sige, nung ubos na sila, nung wala nang naniniwala sa mga paulit-ulit nila Mary Grace Piatos, tandaan nyo, yan lang po yung tanging ebidensya nila dito sa confidential fund. Mary Grace Piatos. Yung paulit-ulit na lang sila dyan, na maghanap ng iba. Halimbawa, Shell Jokno, may nakita daw sa Shell Jokno na pangalan niya ron at mga artista. Ulit-ulit lang yan. Mary Grace Piatos pa rin yun eh. Wala nang pagkakaiba yun. Kahit artista, Mary Grace Piatos pa rin yung ano nun. Diba? For the first time. Kanina pinakinggan ko eh. Si BP Sara. Parang mas latest dito. Nag-live siya kanina eh. Pero eto muna. Dito pa lang nag-react na to si Joel Chua. Sabi ni BP Sara, eto. Sa controversial na confidential find receipt na may mga opisina ni Vice President Sara Duterte. I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncement of the members of the House of Representatives. Tatagalugin ko ha. Sira ulo kayo kung maniniwala kayo sa mga congressman. Yun po ang Tagalog nun. Particularly with the fictitious name. Sira ulo kayo pag naniwala kayo na magnanakaw ako dahil sa Mary Grace Piatos. Tinatagalog ko po ha. People who work in intelligence say that aliases are used. Diba?
yung mga taga-intelligence nagsasabi na yung mga aliases, ginagamit talaga yan, lalo na ng mga confidential agents. Kaya huwag kayong tatanga-tangang maniniwala, kalatsua. Yun po ang Tagalog nun. If there is no trial, then I will answer it publicly. Ganda, di ba? Laging sinasabi yan ni BP Sara. Bakit niya laging sinasabi na kung walang trial? Pati yung bank account, di ba? Pag may trial, sasagutin ko yung bank account na nakuha nila. Inunahan na sila ni BP Sara eh. Nakuha nila ng illegal. Nakuha nila ng illegal. Inuunahan na sila eh. Ngayon, binigyan sila ng palaisipan, paano nyo ipapaliwanag na legal yung pagkakakuha nyo ng bank account ni BP Sara. Tuloy natin. Eto sabi ni Chua, mas maganda sagutin na lang niya sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. Chua, bakit ka takot na magsasalita si BP Sara? Hindi ba sabi nyo, magsalita siya? Ngayon nagsasalita, wag pinipigilan nyo na magsalita sa media? Araw-araw nyo nga sinisiraan na Mary Grace Piatos eh. Ngayon lang sumagot si BP Sara. Tapos wag daw sa media sumagot sa impeachment trial. Kinakabahan ka na ba, Chua? Bakit sila kinakabahan? Lahat ng bitawan ni BP Sara kapani-paniwala. Lahat ng bitawan nila walang naniniwala. Tuloy natin. Sana noong committee hearing pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. Sana daw nung committee hearing pinaliwanag na nila. Chua! Makinig ka, sinagot na ni BP Sara yan. Totoo ba na hindi pinaliwanag ni BP Sara sa committee hearing niya? May sarili siyang committee hearing eh. Una, sabi ni BP Sara, dalawa inatinan niyang committee hearing. Yung committee hearing ni nung natalong mayor si Stella Kimbo, di ba? Bakit niya sasagutin yung confidential fund? Wala naman siyang hinihinging confidential fund. Inunahan niya kayo, kaya gigil na gigil kayo. Gusto niyong tanungin sa confidential fund. Ito sagot ni BP Sara ngayon ha. Gusto niyo siyang tanungin sa confidential fund. Wala naman silang hinihinging confidential fund. Budget hearing yun. Ang budget hearing, kino-question dapat yung hinihingi mong budget. Nagpatrap ba sa inyo si BP Sara? Ano sabi ni BP Sara? Bakit ko sasagutin yan? Narinig mismo ng mga tao yung sinabi ni Kimbo, stick to the plan. Stick to the plan tayo. Siyempre, dinideny ni Kimbo. Pero piniplay yung tape eh. Nahuhuli po sila sa bibig. Stick to the plan. Ano yung plan nila? Ipitin siya sa confidential fund. Ayaw sumagot ni BP Sara dahil may plano sila. Sinabihan na raw siya ng isa sa kanila. May traitor sa inyo, Chua. Naiipitin ka sa confidential fund. Kaya ang sagot lang ni BP Sara, di ba? May sinagot siya, nakalimutan ko na. Yung inuulit-ulit niya lang, na bahala na kayo. Kung magkano yung ibigay nyo sa amin, tatanggapin namin. Ngayon, eto po. Sabi pa ni BP Sara, una yan sa budget hearing. Bakit niya sasagutin yung confidential fund sa budget hearing? Samantalang, wala naman silang hinihiling na confidential fund. Tama. Mag-stick kayo, kung sila stick to the plan, si BP Sara, stick lang siya sa budget na hinihingi niya. I forgo, di ba? I forgo the wisdom of kung ano-ano. Okay, ikalawa.
gumawa ng issue, nag-speech yung Valeriano, at dahil dun sa privilege speech, nagsagawa naman si Joel Chua na sarili niyang committee hearing. Ito ba yung sinasabi mo, sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila? Dalawa yung sagot doon ni BP Sara, 2 beses siyang umatin. Unang atin niya, hindi siya nanumpa. Kino-question niya sila, bakit kinakailangan niya manumpa? Walang nakasagot. Pero, sasagot daw siya. Ayaw na siyang tanungin dahil ayaw niya manumpa eh. Nung ikalawa, sinamahan niya sila Atty. Soleca. Pangalawang attend. Para makapagsalita siya, di ba? Kinakailangan niya manumpa. Nanumpa siya. May nagtanong ba sa kanya? Wala. Paano siya magsasalita? Hindi niyo naman tinatanong. Yung una, willing siyang sagutin. Ayaw niya lang manumpa. Sabi niyo, kung hindi ka manunumpa, hindi ka namin tatanungin. Pangalawang attend niya, nanumpa na siya para tanungin niyo. Wala naman kayong tinanong. Ano yung sinasabi mo, Chua? Ha? Ano yung sinasabi mo na sana sa committee hearing siya nagpaliwanag? Umaten siya, hindi niyo tinanong eh. Napanood ko yun. Wala kayong tinanong kay BP Sara. Inaksayan niyo yung oras ng Vice President ng Pilipinas. Ginawa niyo dekorasyon. Hindi. Gusto niya sumagot doon. Sabi niya. Kaya nga siya nanumpa eh. Nanumpa po siya. Pero wala nagtanong sa kanya. Ang tinanong yung mga kasama niya. Paano siya magsasalita sa committee hearing? Hindi niyo naman tinanong. Yan, correct. Sinabihan siya ni Chihuahua na BP Inday, you're not allowed to talk. Kita nyo? Tapos sasabihin mo, bakit hindi niya pinaliwanag? Ang tanong ko sa iyo, Chua, araw-araw kayo nagpe-press con, walang sawa kayong tumira sa confidential fund. Nung sasagot sa media, actually hindi nga sinasagot ni BP Sara eh. Sinasabi niya pa rin niya na pinapahiya lang kayo. Dahil yung pinanghahawakan yung kwento, nireal to kayo. Pwede siyang magsalita kung tinanong nyo. Hindi nyo naman tinanong eh. Kanya ba yun? Alam nga naman magsalita siya ng wala sa question nyo. Kaya Chua, halatang halata ka. Takot ka ba sa media?